mapapanood na namin itong Elisa Batang Kabit. Doon syempre given na yung doon sa trailer na, sa teaser na pinakita nyo. Ano pang masasabi nyo na magandang offering nitong Elisa Batang Kabit na dapat namin panoorin? Siguro for me po, since, well, ako po, siguro mo-offer ko is, well, this is my first na mas, vertical and mas more mature yung role. So, dapat nilang abangan yung kissing namin ni Kuya James. Na medyo maalat-alat. Yes. Alat-alat? Ayun. Hindi, maalat. Maalat. Okay. Ayun, ikaw direct. Ayun, pretty straightforward naman yung na yung sa title, Batang Kabit. Pero siguro yung aabangan natin, syempre yung mga spicy spicy scenes. Hindi naman siya mala PMX, no? Pero I could say na parang dito pinakita ni Abby yung different side ng kanyang pag-arte. And syempre with the help of sila James, sila Miss Sherry, sila Miss Carlene, and Miss Yayo, sama-sama parang pasabog yung mga actingan nilang lahat dito. So, yun po yung aabangan niyo. Siyempre, bago tong vertical videos, VMB na ginagawa ninyo, so, ano yung mga challenges as an actor and siyempre as director? Well, for me, siguro yung din po, well, una, since vertical siya, yung distance, yung distance namin ng actor, and tsaka yung atake din po sa pag-arte, medyo mas different siya since mas malaki yung hinihingi ng vertical. Ayun. Siguro naging challenge sa akin. Siguro first time kasi namin magka-work ni Abby. So talagang sinabi sa akin ng mga boss na, okay, dahan-dahan ka lang dito, direct. Kasi sanay ako sa mga all-out eh. Sanay ako sa all-out sexy, okay, give it to me. Pero si Abby, okay, take care of her, ganyan. Sobrang niya, this is her first time doing a kissing scene. And so talagang kinausap ko siya ng masinsinat sa mga gagawin. We really talked about how we would mount the scene with Sir James. And siguro yun lang naman, but other scenes naman, sobrang dadali lang naman ka-work ng mga artista. And yun, especially Abby, nung mga parang last day natin, nagkaanuhan na kami ng loob. Na parang, wala, it's fun, it's a fun shoot na lang din. So, yun. Thank you po. Thank you. Sorry po, maraming salamat po. Yes. Timing for that, I apologize. Okay, next up from the Inquirer, let's hear from Alan Policarpio. Hey, Direk, same tanong ko kanina kayo. Ano po ba yung adjustment kapag sa vertical or microdramas? How do you make sure na yun laging nakukuha yung attention para hindi mag-scroll up, scroll down yung mga viewers? Ayun, kasi nung nakikita ko sa mga drama box, yung mga usual na drama box, diba? Parang lahat sila talagang tense yung nag-iigting ng mga pangay, yung mga ganyang acting. So yun, in-apply lang din natin siya. Pero this time, more Filipino yung atake. Kasi yung mga storyline na gusto ng mga Pilipino, yan, yung mga inaapi, yung mga nakakaganti. So we make sure na na-apply namin yun sa scenes na parang, okay, sige, titigan mo na mabuti, sampalin mo. Ganyan, sa bunutan mo, walang pagkukunwari dito. Yung mga ganun ba? So, lahat yon ginagawa naman namin sa scene na parang mapukaw yung atensyon ng Filipino viewers. Tapos, yun nga,
medyo tricky lang when it comes to vertical no? Kasi dapat dikit na dikit siya Kailangan makita, kung gustong makita yung dalawang reaction ng characters, more than na yung close-up nila, pag gusto mo silang makita magkaharapan, talagang parang maghahalikan na sila sa sobrang dikit nila. So, ganun yung vertical. And, actually, nag-work naman siya. Kasi nakikita mo, ano pa nang gagawin dito? Magsasampalan ba to? Maghahalikan? Hindi mo alam yung mangyayari. So, ganun yung vertical. Medyo tricky siya, pero nakakaano siyang panoorin. So nakakaano rin pala ng curiosity. Yeah. Okay, thank you, Direk. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman pakinggan natin muli from TikTok People's Journal at Filipino Star ngayon. We have Aster Amanda. Talagang piikot lang sa amin. Albi, sabi ni Direk kanina, this is your first time, no? First time na nagpa-sexy ka. Sabi na lang natin, Director, nagpa-sexy ka. So, anong naging preparasyon mo para hindi ka maging awkward, hindi ka, you'll be able to deliver your best? Yung preparation ko po is more on, siguro, parang mentally, parang hinahanda ko lang yung sarili ko na, kasi at the beginning of the year, parang nung nagkaroon ako ng birthday blues, tapos na-realize ko na 23 na pala ako. So, parang itong project na to, parang sinolidify na lang na I'm ready for more, maybe more mature roles. So, ayun po. Mas mentally yung preparation ko for me. Kay Direk, how would you describe at saka yung ano mga discoveries nyo kay Lisa tuloy, kay Abby? Mentally prepared siya. Ang dami ko na-discover sa kanya, no? Kahit sinasabi niya sa akin na parang minsan natatakot siya. Nung shoot pa lang, natatakot daw siya, kinakabahan siya, nakikita ko rin sa kanya. And then, parang sabihin ko lang, no! Di ba nga, ikaw yung bata na maganda ka. Ganyan ka man, pero maganda ka. So, yun lang. Inaano ko lang sa kanya yung confidence na kailangan para makita ng tao na, you're worth to watch. Kailangan sa sarili mo, alam mo na kapano-panood ka or alam mo sa sarili mo mentally na maganda ka at kaya mong maging sexy in your own way. Yan po. Did you go through parang sensual workshop? Wala po. Pero yun, nag-usap kami before shooting the scenes. Yan po. Thank you, and of course, good luck to you, Abby. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Ngayon naman, pakinggan natin from My Movie World. We have Bernard Santos. Hello. My question is for Abby. How close or far the role that you portrayed here in this scenes? Ano po, sorry. Gaano kalapit or paano ka nakarelate dito sa character? Gamit ka ba? Parang hindi ako masyadong nakarelate kay Elisa kasi parang she's too innocent, tapos nasa pa siya, parang probinsya talaga yung ugali niya. So hindi ako masyadong nakarelate sa kanya, pero siguro dun sa part na pagigante. Hindi, yung pagiging niya lang siguro, yung pagiging strong niya nung bumalik siya. Yun, dun ako mas nakarelate sa kanya. And then how was it working with the veteran actors that you have here, like James Blanco, Yayo Aguila? Actually, naka-work ko na po sila Miss Yayo, si Kuya James. And of course, they're very easy to work with, and considering na this is my first mature role, very inalalayan naman nila ako, even with the staff, kila Direk, even with the DOP. So, ayun, actually lahat very inalalayan naman ako, so ayun po. And my last question is for Derek. Derek, you've known as a filmmaker sa VMX app. So what's the difference and what's the similarities doing now the Viva Movie Box vertical wrap series?
difference, siguro, yeah. In terms of yung level nung acting din siguro, yung intensity. With the VMX, kaya mo pang medyo mag-slow burn eh. Yeah, it's a sexy film, pero you know, mas may time ka to show yung mga gusto mong ipakita. With vertical, kailangan kasi paspasan eh. Kailangan alam na agad ng tao anong gusto mong anong mangyayari dito at anong mga susunod na mangyayari. So yun, I think it's level of intensity. Tapos, well, yun nga, sa pagiging sexy, you have to, lay low sa pagiging filmmaker director na okay, anong level ba to? So this is just like a level 1. Unlike nung ginawa ko na last is yun, level 5 talagang pinakita lahat. This one, talagang more on reaction, more on acting talaga yung pinakita nila, which is actually a good thing naman. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, let's hear from the Philippine star. We have Dalian Carvajal. Hi, Dalian. How this series make us look at mistresses differently? Will it make us take pity on them or condemn them? May redeeming factor ba? Wala. Straightforward. Wala. Pero pinapakita lang talaga natin how it works sa mga ganitong kwento na, yeah, itong mga kabit na to, well, hindi naman natin masasabi na may mga redeeming factor, pero may mga part na minsan nagiging biktima lang din tayo ng mga ganitong sitwasyon na yun, na lang din tayo ng pag-ibig, nadadala din tayo minsan. So ayun, I think yun lang naman yung kwento nito na about sa pagiging, yung innocence nitong character ni Elisa, yung paano siya ginagamit ng mga tao para magamit itong kagandahan ng character niya. Okay, thank you so much. Great.